kapayapaan at katarungan. Alleluia. 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 Kami ay gawin mong lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Sa tuwing binabasa natin ang Ebanghelyo nitong ating binasa, ating maririnig natin, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang Beatitudes. Narinig nyo na ba yung Beatitudes? Kasi mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni Mateo. Tawag doon Sermon on the Mount. Ito naman, binabasa natin ngayon kay Lucas, Sermon on the Plain. Anong kaibahan? What's the difference? Kay Mateo, may 8 blessings. No? Pero dito kay Lucas, 4 na blessings at 4 na woes. Yung blessing, yung mapapalad kayo, mapapalad 4. At yung woes ay yung aba. Aba kayo. Ang aba, sa aba kayo ngayon, 4 din. Ang ibang version ng Biblia, ang tawag nila gantimpala, yung mapapalad. Kapag gumawa ka ng isang magbandang bagay sa imong kapwa, may gantimpala, no? Pagpapalain ka, ang ganti sa iyo ay pagpapala, kaya gantimpala. Pero kapag gumawa ka ng hindi maganda, may ganti rin sa iyo. Tawag ko, ganting dusa. Ganting dusa. Kung gantimpala, ganting dusa naman ang iyong mapapala kapag gumawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. And I want you to react to what Jesus is saying here. No? Tingnan natin itong dalawang parte na binasa natin. Yung ganting dusa, unahin natin. Na gusto ko mag-react tayo kasi wala namang masama sa pagiging mayaman o sa pagiging masaya o sa busog. What's wrong with that? Why is saying, "Woe to you who are rich, woe to you who are hungry, woe to you who laugh now, woe to you when all speak well of you." Parang anti-social ang dating, no? Are we promoting a killjoy faith here? Dapat ba mahirap tayo? Dapat ba gutom tayo, malungkot tayo? E di wala nang gustong maging Kristiyano kung ganun. Kaya I want you to react. Kasi pala isipan ito,
You know, Jesus is a different kind of teacher. He would say something which is a kind of paradoxical. Alam niyo paradoxical? Na meron siyang gustong iparating, parang babaliktarin niya, no? Paradoxical. Kasi meron siyang gustong iparating. In this world, it's natural, very natural for us to desire yung mga magaganda. Gusto nating yumaman. But if I ask you, masaya ka ba kung ang pagyaman mo ay magiging sanhi ng paghihirap ng iba? If we become rich due to our efforts, our own efforts, dahil nagsikap tayo, then it is a value, it's a blessing. Pero meron ding klaseng pagyaman na disvalue, meaning you become rich at the expense of others. Parang ang pagyaman mo ay pinagbabayaran ng iba. No? Nagtitiis ang iba dahil sa pagyaman mo. Or are you happy kung ang pagkabusog mo ay magiging sanhi ng pagkagutom ng iba? Kung alam mo na habang nabubusog ka, ay meron namang nagugutom dahil sa iyo, baka hindi mo malunok yung pagkain mo. Diba? And so, this becomes parang ganting dusa kapag ganito tayo, na parang umunlad tayo, pero naghirap ang iba. Ganun din kapag pinupuri tayo, pero iniinsulto naman ng iba. How can that be a fulfilling for us? Next month, barangay election. No? Ang iba, itataas nilang pangalan nila at ang ibang pangalan, sisirain nila. Diba? Ganyan naman pag-campaign. That is why it is woe. No? Merong pagdudusa sa atin. Ibabalik yung mga ginawa nating masama sa atin. Ganting dusa ang tawag ko. Minsan, tawag natin karma. Narinig nyo na yun, di ba? Na dahil gumawa tayo ng masama, hindi naman tayo pinarusahan ng Diyos, parang bumalik lang sa atin yung pagdudusa. You get it? Nakukuha niyo ba yun? The evil that we inflict on others has consequence inevitably. And I think we can understand this better kung pupuntahan natin yung pangalawang punto natin, yung gantimpala. Let us now look at the positive meaning of poverty. Kasi sa isip ni Jesus, in the mind of Jesus, poverty is not deprivation. There are people who choose a lifestyle of poverty na pwede naman silang mamuhay ng affluent. No? Yet they don't mind having some sacrifices. Alam niyo, may kakilala ko na mga magulang na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, pero may mga anak na doktor, may anak na abogado. No? Nagsikap yung mga magulang, minsan madaling araw na silang natutulog, nananahi sila para lang makapag-aral ang kanilang mga anak. Yung kahirapan ng magulang, naging kayamanan naman ng mga anak. No? To see their children happy and fulfilled gives them a sense of fulfillment and happiness. Tulad ni Jesus, kenosis ang tawag natin doon. He decided to take poverty just to lift all of us. No? He humbled himself, bumaba siya, and became obedient to death. Even death on a cross. Imagine, namatay siya sa cross, dying on a cross like a criminal. Hindi naman siya kriminal. Pero siya ang nagpakamatay. Siya ang nagdusa para sa atin. Kahit yung mga kapatid nating OFWs. Diba? Ang hirap pa yung malayo sa pamilya. Ang hirap pa yung kumain ng nag-iisa. Pero para lang makapagpatuloy ng pag-aaral ng kanilang mga anak, gagawin nila yon. Sasakripisyo sila. Para lang maipagpatuloy yung pagdadialysis ng tatay, pagkakemotherapy ng nanay, magtitiis sila. Gagawin ng lahat ng hirap, ng lahat ng sakripisyo. Hindi ka ba gagantimpalaan ng Diyos ng ganun kapag ginawa natin yun? Kaya may gantimpala. Hindi ka ba gagantimpalaan kung ang pagkagutom mo ay pagkabusog naman ng ilan, ng iba? Halimbawa, yung mga nanay at tatay, isusubo na lang, ibibigay pa sa anak, dahil nagugutom pa, di kaya kagagantimpalaan ng Diyos nun? Dahil kaya mong magparaya, di ba? Hindi kaya kagagantimpalaan ng Panginoon kung ang pag-aalimura sa iyo, ang siyang makakapagpabangon sa iba, ginawa ito ni Jesus. Nilait-lait siya para tayo maibangon. Di ka ba gagantimpalaan na sa pagtangis mo ay makapagdulot ng pagtawa sa iba? Ito yung salvific action ni Jesus.
He chose to save us kahit na hindi tayo karapat-dapat. That is called mercy, awa. No? Naawa ang Diyos sa atin. Madali lang mahalin at iligtas ang mga taong mababait. Pero ang magligtas ng mga pasaway, kriminal, adik, hindi madaling gawin. Pero ginawa ni Jesus, kahit tayo'y makasalanan, iniligtas pa rin niya tayo. No? We have a perfect model for this. Kaya kung gagawa tayo ng magandang bagay, gagantimpalaan tayo. So this is the meaning of the Beatitudes kay Lucas, the 4 blessings and the 4 woes. And I just hope that we have a new optic of the meaning of blessings now. Parang nakakita tayo ng kalooban at pag-iisip ni Jesus. A new optic of the new meaning of blessings and woes. Gantimpala at ganting dusa. Amen?